Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Andrea Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Campos Seminary Edition. At ngayong araw po ay May 10, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay tatlong katotohanan tungkol sa hell. At ang topic po natin is hell. And ang scripture po natin ngayong araw ay Matthew chapter 25 verse 46. Sabi po dito, "Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to the eternal life." Sa Tagalog po, at ang mga ito'y mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay ng walang hanggan. And yung concept po natin na hell is the place of eternal conscious punishment for the weak. It is where God's justice revealed in full against sin, and it is the final separation from His presence. Jesus spoke about hell more than anyone else, not to scare us, but to warn us and call us to repentance. True, it is a hard truth. Understand the hell helps us grasp the seriousness of sin and the beauty of salvation. And yung teaching number 1 po natin is hell is the expression of God's perfect justice. Sabi po dito na yung hell, napapakita po dito yung expression ng ating Panginoong Diyos, kung paano niya po tayo idadaan doon sa tamang pag-uugali natin, sa tamang mga pinagagawa natin, na ito po yung expression niya para po malaman natin na wag tayong gumawa ng kasalanan or alisin natin yung kasalanan na nagagawa natin sa ating buhay. Dahil nga po, meron tayong hell na doon yung perfect justice ng ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, hell is real and eternal, prepared for the evil. Sabi po dito na yung hell po, ito po ay totoo, ito po ay eternal, at ito po ay prepared para po sa mga devil. And teaching number 3, hell is for those who chose to reject God. Sabi po dito na yung hell po is ito po yung mga nireject. Doon po pupunta yung mga nireject ng ating Panginoong Diyos. Pipili po ang ating Panginoong Diyos at then ilalagay niya po yung mga makasalanang tao sa hell para magkaroon ng punishment. And application number 1, have great companion for the lost. Sabi po dito na ila-apply po natin sa sarili natin na magkaroon tayo ng good companion sa mga bagay na nalulos natin or may mga sin tayo nagagawa. And application number 2, have an intense hatred of sin. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na magkaroon tayo ng sobrang galit tayo, sobrang ayaw natin doon sa sin. And application number 3, have deep gratitude for the gospel. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na magkaroon tayo ng deep gratitude para sa ating gospel, para layuan natin yung mga kasalanan at alam natin na kapag tayo nagkasala is ito ay talagang punishment ng ating Panginoong Diyos at prepared ang ating Panginoong Diyos dito. And ayun lang po yung araw. Maraming salamat. God bless.